This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate. Zuma Sampalataya with Papa King. Zuma Sampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through kwentuhan mode of discussion with guests. Zuma Sampalataya with Papa King. Isa na naman pong magandang araw sa inyong lahat, mga nanonood sa atin, mga sumusubay dito sa Sumasampalataya. Ito po ang inyong host ulit, si Chris King de la Cruz. Tagal nating nawala, nagkaroon tayo ng season break, nandito na tayo sa season 2. At sa season 2, sa paniwala ng season 2, kasama natin yung favorite guest natin. Hindi na nga favorite guest to, parang co-host na natin, si Miss April Baybayon. Magandang araw sa iyo, Miss April. Magandang araw, Sir Chris. Ayan, at sa mga nanonood ng Sumasampalataya. Yun, ang topic natin ngayon, yung pinagdiriwang natin, yung 500 years of Christianity in the Philippines, na malapit na natin pagdiwang ngayong Abril at it will run for a year, yung celebration na yun. Pag-usapan lang natin, kasi pag nagbabasa ako ng mga news items sa internet, nakikita ko yung mga bashers, bakit kailangan ipagdiwang pa yan, parang mga bitter, di ba? So, ano ba natin, pagkwentuhan lang natin, ano bang significance nitong celebration natin bilang Pilipino, bilang isang bansa? Ayan, so siguro kailangan talaga nating i-celebrate kasi 'di ba? Syempre milestone 'yun eh. Ilang religion ba yung nakaabot na ng 500 years? At syempre, yung napakalaking role ng Christianity, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, di ba? Sabi nga ni Pope Francis dati, di ba, be smugglers of faith. Yung pananampalataya natin bilang mga Katolikong Kristiyano, ang dami nang naabot nun eh. At isa ito sa mga napaka-importanteng bunga ng pagdating ng Kristyanismo dito sa ating bansa noong 1521. Kaya talagang dapat i-celebrate siya. Ang daming di ba? Ang daming naging bunga ng Kristyanismo dito, di ba? Unang-una yung educational system, di ba? Yung Catholic schools, di ba? Kung saan ako nagtatrabaho, di ba? The oldest university UST, in Asia, ayan. di ba? Sa UST, no? So isang legacy ng Kristyanismo sa Pilipinas over the 500 years span. And I think yun din kakatatag ng Kristyanismo dito, 'di ba? Parang yun na rin yung legacy ng nationhood natin, na discover yung Pilipinas, 'di ba? Yung sinasabi ko, 'di ba, sa mga discussion, 'di ba? May connection yung pagkakatatag ng Kristyanismo dito sa pagiging bansa natin, in our being a nation. Dahil sipin mo kung hindi napunta dito, yung mga Espanyol, hindi rin na-discover yung Pilipinas, Maaring pa rin tayo ngayon. Ang relihiyon natin ay iba, Di ba? Animism, di ba? O kaya Islam, di ba? Yun yung di ba? Kaya nga nililinaw ng mga kapatid nating Muslim, di ba, na pag Kristiyano ka, di ba? Nagbalik loob ka sa kanila. Tawag nila pagbabalik loob, hindi convert, dahil originally Muslim naman daw. Originally daw. Oo daw, di ba? Pero yun nga ang natin, animismo, di ba? O kaya baka yung natin, yung para tayong naging katulad ng mga yung mga kapatid natin na Malay, na hindi tayo nagkaroon ng ibang kamalayan sa West, sa kanluran, ang salita pa rin siguro natin, baka purong Malay pa rin, di ba? Nung SEA Games, yan ang nakita ko doon sa mga kapatid nating Malaysians, di ba? Tsaka Indonesians, talagang magkakamukha tayo. Pero yung salita natin
ano tayo parang sila talaga yung na-retain yung pure Malay heritage, no? So, ang tema natin is gifted to give. Bakit nga ba is April gifted to give? So you want to start a podcast, or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. Gifted kasi siguro, kasi ibinigay nga sa atin yung pananampalatayang to at di ba, nakaka-proud nga na sabihin natin na talagang connected tayo dun sa apostolic mandate na binigay ni Jesus, di ba, nung bago siya umakyat sa langit, di ba, sa Matthew 28 verse 19, di ba, sabi niya, go out to all nations, di ba, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. At isipin natin, yung mga apostol na to, di ba, nagsimula silang mangaral sa iba't ibang bansa. At sinasabi nga na si Pablo mismo, di ba, siya yung nagtatag, nakarating siya ng Espanya. At itong Espanya na to, yung bansang Espanya na to, di ba parang naging pride nila yun na sa kabila ng kanilang mga pangangangkam, di ba, sa kanila ng mga pag-explore nila ng mga lugar noon, di ba, dala-dala nila yung krus, yung pananampalataya. A sword Kaya and the nga, cross, di ba? Sabi nga gano'n. Yeah, oo, tama. Oo. So, di ba nung nakarating sila dito sa Pilipinas, hindi lang mga sundalo yung nakarating, kundi kasama nila yung mga, di ba, Augustinian missionaries. Yes. Na siya nagtayo ng mga unang mga simbahan, unang Yes. mga pamayan ng Kristiyano. At syempre, di ba, hindi natin maialis sa Kristyanismo yung unang pagbibinyag na ginawa, di ba, unang pagbibinyag, unang pagmimisang ginawa noong 1521, Yes. na siya naging dahilan ng pagsilang ng simbahang Kristiyano dito sa ating bansa, sa ating lupain. So, gifted dahil binigyan tayo, ibinigay sa atin yung faith. At syempre, di ba, hindi lang natin sinasarili yung, pag may binigay sa atin, di natin dapat sarilinin lang yun, di ba? Dapat binibigay din natin, ibinabahagi din natin. So yung faith na meron tayo, at di ba sabi ko nga lagi, napakaswerte natin dito kasi sa kabila ng mga bashers natin, pero malaya tayong nakakapagpahayag ng ating pananampalataya. At ito isang napakalaking biyaya, kung kaya nga naman, kahit saang sulok ng mundo mapunta ang isang Pilipino, hindi may pagkakaila na siya'y Katoliko, at ibinabahagi niya rin yung kanyang pananampalataya sa kanyang sariling paraan, pamamaraan. So, gifted to give. Ayan. Alright. Magsasite ako ng isang example para do sa mga nanonood sa atin, di ba? Yung being di ba, gifted, then you will be giving. Nung pumunta si Pope Francis sa UAE, di ba? Karamihan ng choir members, isa pa nga doon, ka-choir ko dati, Pilipino. Tapos umawit pa sila ng Pilipinong awiting pangmisa. Sipin mo yung di ba, yung influence ng Pilipinong Kristiyano Katoliko. Tapos ito pa yung di ba, yung We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. Nakakatuwa, no? Yung PayPal nuncio ngayon sa Spain ay Pilipino. Wow. Diba? Parang bumalik lang, diba? Sila yung nagbigay, ngayon nireregaluhan sila ng isang representative ng Santo Papa na Pilipino galing dun sa pinagbigyan. No? Kita natin yung significance, 'di ba? Coming into full circle. So, yan di ba? Masasabi natin yung tema natin is April, di ba? Parang rin yan, hamon din yan eh. So sa mga nakikinig sa ating mga kabataan, no? Sa tingin ko, ikaw katekista ka no? Palagay mo yung pagiging katekista ba isang pagtugon sa hamon ng gifted to give yun? Ayan. Siyempre, unang-una, dahil ito nga bukasyon di ba? Bukasyon, tinawag kami para mangaral, maging bahagi ng evangelization, di ba? Mission ng evangelisasyon ng simbahan. Pero siyempre, hindi lang ako bilang katekista, kundi lahat tayo. Kasi, di ba, by the virtue of our baptism, di ba, lahat tayo nakiisa doon sa Mission Jesus, di ba, bilang pari, hari at propeta. At isa sa mga
kailangan natin gawin maging propeta sa panahon natin ngayon. Di ba? Maging katikista ay maging propeta, di ba? Maging alingaw-ngaw, di ba? So tayong lahat, lalo yung mga kabataan ngayon, hinahamon tayo na maging kaisa tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelisasyon ng simbahan. Siyempre, maraming restrictions ngayon, di ba? Kaya nga medyo pinospone yung 500-year celebration sana sa Cebu, Tsaka di ba? in-extend, di ba? Kaya nga parang nagkaroon ng extension. Pero yun yung biyaya, di ba? Postponed, pero in-extend. At 1 year, di ba? Halos isang taon natin is-celebrate. So, sa kabila ng mga restrictions, lalo sa mga kabataan ngayon na may mga simbahan pa rin hindi sila pwedeng pumasok, di ba? Kasi nga may age limit. Pero alam natin na hindi lamang nakafocus tayo dun sa physical church, di ba? Ngayon pati virtual, di ba? Yes. Ini-invade na natin eh. Kumbaga, Diba? yung ano daw, mabutol kita, Miss April, no? Yun daw ngayon parang bumalik tayo sa basic, no? Parang bumalik tayo dun sa mga sinaunang Kristiyano. Diba? Nagwo-worship sila sa kanya-kanyang mga lugar dahil nagtatago sila sa mga persecutors nila, 'di ba? Na bumabalik tayo doon sa pinagmulan, no? Ang kaibahan lang, Sir Chris, kahit bumabalik tayo doon, hindi na lang tayo nagtatago eh, 'di ba? Nasa loob na tayo ng bahay pero hayag na tayo eh. Di ba? Oo. So, yun yung hamon sa atin eh na yung social media, 'di ba? Yung gamitin natin para maging bahagi tayo nung etong gifted to give na to. Halimbawa, may mga TikTok, 'di ba? May mga TikTok apps, 'di ba? May mga TikTok accounts tayo, yung iba. So, gamitin niyo yung TikTok ninyo para, 'di ba, kahit 1-minute video kung paano na bago na ang buhay mo ng yung pananampalatayang Katoliko, 'di ba? O yung beauty of the Catholic faith. So, marami akong nakikita ngayong mga Facebook videos na galing sa TikTok na nagpapakita ng kagandahan ng ating pananampalatayang Katoliko. So, pwede natin gamitin yon para tayo rin ay maging bahagi. Yung tema natin ngayong 2021, di ba, yung Missio ad Gentes, di ba? So, hindi lang tayo yung isusugo papunta sa ibang bansa or papunta sa isang community. Isinusugo tayo ngayon sa mundo ng social media, ng internet. So, gawin natin yun, yung evangelization, gawin natin digital kung di man natin magawa yun ngayon ng personal, di ba? Yung physical, may physical contact. Yun ang advantage natin ngayon eh, 'di ba? Meron tayong platform na ganun. Yung sinasabi ko sa mga estudyante ko dati, 'di ba? Wide ang range ng means of communication, no? Na ino-offer sa kanila na gamitin nila ng may responsibilidad, may sense of responsibility yung nandito na ino-offer na gift sa kanila. So, maraming salamat, no, Miss April, no. Sana sa susunod na episode ay makasama ka namin ulit, no. Yun ang hamon sa atin, no, bilang pagsasara, no. Hamon sa atin na bigyan tayo ng regalo, napakagandang regalo ng Kristyanismo, si Jesus, di ba? Ang pananampalataya natin. Walang ibang magandang gawin pag ikaw ay naregaluhan kundi ipasa yung regalo na yon sa mga ibang hindi pa nakakakilala kay Jesus. So, yun ang ating tema ngayon, Gifted to Give. We are celebrating the 500th year of Christianity in the Philippines. Ang tema natin ngayon, Year of Missio ad Gentes, Mission to All Nations. So, sa maliit na paraan, no? Sabi nga ni April, yung pagti-TikTok, no? Yung paggamit ng social media responsibly, paggamit dito in spreading the faith, malaking bagay na maitutulong na yan sa seemingly na mundo na parang kailangan ng evangelization. So, yun po ang aming episode ngayon ng Sumasampalataya. Kung meron po tayong katanungan, kung meron po tayong agam-agam tungkol sa pananampalataya, tara, samahan nyo kami sa Sumasampalataya. Ito po si Chris King de la Cruz. See you again in our next episode. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com, where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends.
You can also join the conversation with Gorillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Gorilla Podcast Syndicate production.